Hi fam, welcome to Vlogmas Day 15. Good morning fam! It's currently 11:15 a.m. and naka-ready na po tayo to check out. Ayun na yung mga gamit ko, maleta ko and yung bag. Nagsa-charge na lang ako ng iPad ko kasi mahaba yung biyahe natin. Pina-full charge ko siya kung sakaling mag-iPad tayo from train hanggang sa airplane. So today, babiyahin na tayo pa uwi ng Seoul, South Korea. And ang sasakyan natin ay Uzbekistan Airways from Tashkent going to Incheon. So ngayon ready na tayong mag-check out. Check out tayo ng hotel, tapos magla-lunch tayo, and then we'll go to the train station. Magte-tren tayo from here sa Bukhara going to Tashkent. Ang biyahe natin is around 2:50 p.m. pa yata. Tapos makakarating tayo ng Tashkent mga 7 o'clock ng gabi. And then after nun, taxi tayo going to the airport. Ang flight natin to Incheon ay at 10:30. So sakto lang, we have enough time. Based naman sa research ko, hindi naman nalilate ang mga trains dito. And wala rin namang masyadong traffic sa Tashkent. So tara fam, ngayon tayo ay magla-lunch na muna. Tapos balikan natin yung bag natin. Hindi na ako nakaabot sa breakfast kasi ang sarap ng tulog ko kagabi. Bumawi talaga ako ng tulog. Tinamad ako bumangon kanina. Kaya mag-lunch na lang tayo sa labas. Let's go. Okay fam, nakalabas na ako. The temp now is -2 and feels like -3. Ang lamig no? Kasi nga nag-snow. Pero isang beses lang naman nag-snow dito. Tapos yun na. From there, bumaba na yung temp. Ka-black pala ako ngayon. Black jacket. Black ang damit ko. Halika, mag-lunch na muna tayo. Dito ulit tayo dadaan. Itong mga to, dinadaanan ng mga taxi to. Ayan nga oh. Oh. Diba? Ito pala itsura ng Yabi House. O the Monday morning. Walang katao-tao. Ay meron naman pero kaunti lang. Parang feel ko ngayon kumain sa Yabi House. Kasi nakita natin yan kahapon, di ba? And affordable sila. Papasokan ba dito? Fam, nakita ko lang to, oh, mulberry tree. Planted in 1477. Sobrang tagal na. Wow. Ang ganda pala dito sa loob ng Yabi House. Para tayong nasa reception ng isang kasal. Tignan nyo. Pero ito yung restaurant nila sa loob. Diba? Para tayong umatendang kasal dito sa Uzbekistan. Okay, lumipat ako dito sa labas kasi mas feel ko yung view dito. Sa loob para tayong aatin ng reception ng kasal. Anyway, ang ganda dito. Tignan nyo. Meron din silang old tree dito sa loob. So, nung tinayo nila yung restaurant, hindi nila pinutol yung puno. Nice, no? Pine-preserve talaga nila dito yung mga importanteng bagay sa kanila. We're eating plov for our last day here in Uzbekistan. Let's eat plov or pilaf ang tawag nila dito. Bon appetit! You can never go wrong with plov. Diba may pa-background music pa tayo. Feeling ko talaga yung pasas yun ang papasarap sa kanya. Okay, done with our brunch. Ang sarap ng pilaf nila. Hindi ko na naubos, sobrang dami. Pero total bill natin ay 48,300 so around 200 pesos. Kasama na yung tubig, tas may service charge. Okay na din, diba? Affordable. Halika na, balik na tayo ng hotel at tayo ay mag-check out na. Okay, done with our brunch. Tinitignan ko lang yung pond nila kasi nanigas na. Tignan nyo. Ganyan pala itsura ng nanigas na pond. Ayan o, solid na siya. Pero meron tong banda hindi kasi may mga bibe. Pero dito, solid na. O diba? Wala lang, share ko lang. So ito ang Yabi House. Ang ganda no? Parang ito yung pinaka-plaza dito sa Old Bukhara.
Ay, sarap. We're gonna say goodbye to Bukhara at tayo babiyahin na to Tashkent. Doon tayo magkape sa station banda. Okay fam, 1 PM na and it's time to check out. Yun yung gamit ko. Let's say goodbye to our hotel. Again, this is Minzifa Boutique Hotel. And nabuko ito sa Klook fam. Kung magbubuka kayo sa Klook, pwede nyo gamitin yung code ko ng JM Bankisyo Klook or JM Bankisyo Hotel para makakuha kayo ng extra discounts. Ayan, super ganda dito. So if you're going here sa Bukhara, piliin nyo tong hotel na to. Super okay. Ayan o, ganda o. Halika na, baba na tayo. Alright, let's say goodbye to our hotel. Book na ako ng Yandex. Nandiyan na sa labas. For 24,500 som. Diyan na ba siya? Yun yata yung umiikot dun sa kabila. Alright, time check. It's 1:35 PM. And nandito na tayo sa Bukhara train station. Nag-iisa lang naman daw yung train station na to. So hindi kayo malilito pag nag-book kayo sa Yandex. Kung ano yung lalabas, yun na yun. It's 12.2 kilometers from the Old Bukhara area. Lamig. 2:58 pa yung biyahe natin. So meron pa tayong more than 1 hour to spare here sa loob. Kape-kape muna tayo. Ayan siya. May snow pa dito. Aray. Ang hirap naman magdala ng maleta dito. Tignan niyo yung ano nila, daanan, Sige, pasok na muna tayo sa loob. Diyan na yata yung tren. Pero 2:36 pa lang, 2:58 pa ang alas, di ba? Okay, fam, ito na ang sasakyan nating train. Going to Tashkent. Carriage number 6 tayo. This time, wala siyang business. Puro economy yung natira. So, doon tayo sa economy sasakay ngayon. Okay, let's say goodbye to Bukhara. Bye, Bukhara. Ang lamig. Actually, meron din siyang VIP and business. Pero feeling ko, maaga siyang na-sold out. Kaya nung time na nagbubook tayo, economy na lang yung available. Yan, doon tayo sa economy carriage 6. Lamig. Okay, ito na siya. Mas masikip na lang yung economy, no? Okay, we're here na sa loob. So, ayan. Halos same lang din naman siya nung size nung sa business. Pero, yung upuan dito sa economy, mas marami. Ayan, Pero yung legroom, mas maluwag siyempre sa business. Tapos, ang napansin ko dito sa economy, yung luggage mo, papatong mo dyan sa taas. Hindi kagaya pag sa business, may area doon sa likod na lagayan ng mga luggage. So, ayan, struggle tayo sa... Ang bigat pa naman yung 23 kilos yata yung maleta ko. But yeah, kinaya naman. So ayan, 4 hours ang biyahe natin going to Tashkent. Ang distance pala ng Bukhara to Tashkent ay 570 kilometers. So parang Manila Sorsogon or lagpas pa. No? Pero babiyahin natin ng 4 hours. Ayan na fam, umandar na yung tren. Komportable naman din sa economy. Ayan. Kasi hindi naman siya puno, diba? Order nga pala ako ng pancake with cheese. Ayan, merienda. Tsaka ice latte. So, meron ding ano dito. Nag-aalok ng mga merienda, pati coffee. So, order ako ng latte. Tsaka ito. For 45,000 so. Ayan na. Konti lang yung pasahero. Ito na pala yung coffee natin. Tapos, pancake with cheese. Sarap, mainit pa. Sarap. Yan. Sa mga ganitong pagkakataon mo din ma-realize na sana ganito rin tayo sa bansa natin. Yung magta-travel ka ng 500 kilometers pero napakaganda ng railway system. Ang ganda ng tren. Hindi ka mahihirapan bumiyahe. Although sa atin may mga airplane naman na kapag ganitong kalalayo, di ba? Pero sana may options pa na iba. Katulad nung ganitong long distance na train. Nakakahanga, no? Na yung mga ibang bansa may ganito.
Kaya sana sa atin soon magawa din ng government yung ganito na long distance na train. Tapos sobrang ganda ng gamit na train. Alam mo yun na ang sarap sakyan. Kung papipiliin ka kung mag-airplane o train, parang mas pipiliin mo mag-train kasi wala ka ng hassle na pupunta sa airport ng maagang maaga 4 hours before the flight, di ba? Ito, uupo ka na lang tapos darating ka na dun sa destination mo. Kahit 4 hours siya, malayo naman, 500 kilometers, di ba? So, ayun lang. Hopefully, sa atin magkaroon din pagdating ng panahon. So, ayun. Kaya, sa mga ganito experiences, nakakatuwa din and nakaka-amaze na ma-experience mo yung ganito sa ibang bansa. Na mayroon silang ganito kahit na sa ganitong mga probinsya, may access talaga through railway system. Ayun lang. Ang galing lang. Anyway, kape na tayo. Okay fam, we made it to Tashkent. -5 ang temp ngayon dito sa Tashkent. Lamig. Ayan na. Kailangan hanapin natin yung palabas. Nandun nagpupunta yung mga tao, so I guess doon. Ayan yung tren na sinakyan natin. And medyo madilim dito sa station. Okay. Sakto on time naman, 7:20 ngayon. 7:17 yung estimated time of arrival eh. So on time, di ba? Ngayon paglabas, tawag na tayo ng taxi to airport. Okay, ayan na. Ayan. Buhat tayo ng maleta dito. Ang dulas. May snow, buti lang ako nadulas. Okay, we made it to Tashkent Station. Yay! We're back in Tashkent. Ayan na. Mukhang nag-snow pa dito sa Tashkent. Ayan o. Buo pa yung mga snow eh. Parang kagabi lang siguro nag-snow dito. Na magbubuk tayo ng Yandex. Going to the airport na. Ayan o, Tashkent. Whew. Dito papunta yung mga tao. So dito rin tayo. Surprisingly, hindi naman ako nainip sa 4 na oras sa biyahe natin. Para lang tayong bumiyahe ng eroplano, no? Pero hindi siya nakakainip kasi meron akong iPad, diba? So nanood ako ng movie, tapos nakinig ng music, ganyan. Ay, yung sakyan sa likod. Ayan o, madulas na dito. Napuno ng snow. Kaya ang lamig dito sa Tashkent. Yung hirap na ako maglakad sa snow. Hila-hila pa yung maleta ko. Pero vlog is life. Vlog pa more. Ayan o, ang daming snow. Let it snow. Ang lapit lang pala ng airport dito pa. Ang pamasahe, alam nyo, 25,000 som. So, malapit lang siya. Nakapag-book na ako ng Yandex. Ito ang itsura ngayon ng Tashkent Terminal. BC. Kasi kakarating lang nung tren, diba? Afrosyob na train. Time check, 7:38. 10:30 pa naman ang flight natin. So, 3 hours before the flight. Yan, waiting na lang ng Yandex. Okay, ang temp pala now is -8. Hindi pala -5. Ayan o. Tashkent. -8. Grabe no. Tapos ang feels like niya, -9. Kaya pala ang lamig. Pero doon sa train kanina, nainitan na ako. Kasi biglang napuno eh. After nung Bukhara, di ba may Samarkand pa na dadaanan. Doon sa Samarkand, ang daming sumakay. So yung economy class, napuno kami doon. Ayun, kaya medyo uminit. Pero carry naman. Comfortable pa rin naman. Sinuot ko na yung aking panlaban na beanie dahil ang lamig na. In 5 minutes, darating na yung Yandex natin. May mga buses na umiikot dito. So I guess ito yung Pasity. Maganda rin yung mga buses sila dito, no? Electric na din. Ganda ng Tashkent, no? Okay, waiting na. Ayan na, malapit na siya. 268 NA. Medyo madilim dito. Hindi ko makita yung mga plate numbers. Ayun, 268 NA. Okay. It's a Chevrolet.
Okay, time check. It's 7:50 p.m. and nandito na tayo sa Tashkent Airport. Ang ganda nung airport nila. Oh. Ganda, no? Abot pa tayo, maaga pa, alas 8 pa lang. Tara, pasok na tayo. Let's say goodbye to Uzbekistan. Grabe. Ay, maraming salamat Uzbekistan for the fun memories. Pasok na tayo. Kapag-change ako ng pera dito. So, yung natira nating song, pa-convert ko na sa US dollars. So, ang natirang pera ko pala ay 521,000 so. Kung i-convert sa Google rate, 40.49 dapat yung makukuha ko. Ang nakuha ko ay $40. Thank you. So, 0.49 yung parang naging conversion charge na. Parang nasa 28 pesos lang. Oh, not bad. Okay, ngayon pwede tayo mag-check-in. Nakapagpapalit na ako ng pera. Time check, 8:09 na ng gabi. Ayan, ito na yung check-in counter area nila. Pwede pa yata maghatid dito kaya maraming tao. Mga naghahatid na mga kamag-anak. Okay, nakapila na ako fam for check-in. Nakakatuwa dito. Yung mga pamilya hanggang check-in counter naghahatid. Kaya sa labas ng check-in counter daming tao kasi yung mga family members. Galing, no? Ayun na yung flight natin. Seoul Incheon, 10:30. Okay fam, nakalusot na ako sa kanilang border control. Ang ganda nung ano nila dito, duty free. Ayan na. Tapos napansin ko ang mura ng mga perfume nila. Kung i-compare mo sa mga nabibili nating perfume sa Korea, sa Japan, dito ang mura ng mga perfume sa duty free nila. So ayun nga yung sinishare ko sa inyo kanina fam, na ang mura ng mga perfume nila dito. Kasi yung usual na binibili ko yung mga Versace, Moschino, alam ko na yung mga price nag-range ng 4,500, 4,800 sa mga duty free sa Korea, sa Japan, ganyan. Dito nagulat ako 3,500 to 3,800 lang. So mas mura sila ng around 1,000 pesos. So 9:50 pa naman yung boarding natin. It's currently 9:10. So meron pa tayong 40 minutes. Bil tayo ng food. Ako ay gutom na. Yung huling kinain pa natin is yung coffee sa train. Coffee and pancake. Ito siya, Sky Bar. Ayan, meron silang mga tinapay. Tapos may juice, may soft drinks, may coffee din. Okay, time check. It's 9:30 p.m. and nandito na ako sa boarding gate. Ayan, at 9:50 magpapaboard na. So 20 minutes na lang. I got myself parang burger steak. Gutom na ako fam. Ayan o. Oh. This is $6. Tapos orange juice na $3. So $9 binayaran ko. Nag-card na lang pala ako. Yeah. So now mag-i-end ng ating Uzbekistan trip, no? Ako sobrang na-appreciate ko siya. Yung mga pinuntahan natin na mga historical spots. Tapos, mas nakilala natin ang Uzbekistan. Kasi usually, hindi natin nakikita to eh. Hindi natin alam ano nga ba ang itsura ng Uzbekistan, yung capital city, anong itsura ng Silk Road sa Markand, Bukhara. Pero ngayon, na-open yung mind natin, no? Na ganito pala yung itsura ng Uzbekistan and yung mga tourist spots nila dito and napangalagaan pala talaga nila yung mga historical sites nila dito. Sobrang happy ako na aside from Kazakhstan nakarating din tayo ng Uzbekistan. Sinong mag-aakala, di ba? So yeah, I highly suggest na if you're gonna go to Kazakhstan, daan na rin kayo dito sa Uzbekistan kasi madali lang mag-apply ng visa. Na-share ko na sa first Uzbekistan vlog natin na sobrang dali lang mag-apply ng visa. Pangalawa, sobrang mura dito. It's even cheaper than Kazakhstan. Kung namumurahan na tayo sa Kazakhstan, mas mura pa dito. Ang medyo pag-iipunan mo lang talaga is yung mga flights. Lalo na kung manggagaling ng Manila na tulad ko. Mag-iipon talaga ng pang-flight. Pero once na makarating na kayo dito sa Central Asia, madali na lang mag-navigate dito. Tapos sobrang mura. So again, kung may mga questions kayo about our trip, lagay nyo lang yan sa baba. Ililista namin yan, tapos gagawa ako ng separate vlog para ma-share ko sa inyo yung mga sagot sa mga tanong ninyo. Tapos, hindi ko pa pala nagawa yung budget and itinerary kasi nakatulog ako kagabi after ko mag-live. Magla-laptop na sana ako. Bigla akong inantok. So ayun, nakatulog na ako. Hindi ko na nagawa. Tapos kaninang umaga, late na rin ako nagising. Tapos nag-brunch na tayo. Hindi ko na rin nagawa kanina. So yeah, basta isisingit natin yan after nung trip natin.
So ngayon, ang flight ko kasi is from Tashkent to Incheon. Yun ulit yung nakuha kong flight. Originally kasi from Almaty sana to Incheon, di ba? Pero dumaan tayo ng Uzbekistan. So naging Tashkent to Incheon. And ang airline na sasakyan natin is Uzbekistan Airways. No, yun ang napili ko kasi nagtingin-tingin ako, and ito yung medyo maganda yung price and maganda rin yung airplane na sasakyan. Kasi tinitignan ko yan yung mga flights. Kasi tignan ko yung mga type of plane para may idea rin ako. Ano bang klaseng plane yung sasakyan? Malaki ba? A321? Boeing 777 ba? So ayun, para may idea din ako ano yung sasakyan na airplane. So yun, napili ko tong Uzbekistan. And maganda siya kasi diretso na siya ng Incheon, no? I-share ko na lang kung magkano yung ticket, no, na nakuha ko for Uzbekistan Airways. Pero ang alam ko, Uzbekistan Airways is the national flag carrier ng Uzbekistan. So yun lang fam, kain tayo. Half rice lang kakainin ko. Basta mapunan lang yung tiyan natin. Hindi tayo masyado nakapaglibot ng Tashkent, no? Pero one thing I noticed, ang ganda niya. Parang ang progressive din niya. Tapos ang ganda ng mga buildings, ang ganda ng mga daanan, walang masyadong traffic. May isang nag-comment, nung napanood niya yung first Uzbekistan vlog natin, parang Europe vibe daw yung Tashkent. Hindi ko alam kasi hindi pa naman tayo nakapunta ng Europe. Pero soon, abangan ng announcement. But yeah, anyway, parang Europe vibe daw ang Tashkent. Kung i-compare naman yung Tashkent sa Almaty, parang mas bongga, yun na lang yung term. Parang mas bongga yung mga structures dito sa Tashkent. I mean, yung mga buildings, mas modern, ganun. One thing I noticed, ang higpit din pala nung border control nila. Pero ang ganda, automated. Automated gate siya, scan mo yung boarding pass. Tapos pupunta ka sa immigration officer or border control officer. Pinresent ko lang dun yung Uzbekistan e-visa. After nun, bago ka makapunta sa gate, may isa pang check. So, ipepresent mo pa yung boarding pass mo, pati yung passport mo. After nun, saka ka pa lang magsa-security check, pangalawang security check. Tapos sa security check, ang higpit din. Watch tanggal, shoes tanggal, laptop out, iPad out. The super cup talaga. Yun lang, share ko lang naman. After nun, duty free na, shopping ka na. Yun lang napansin ko dito, ang mura ng mga perfume, pati yung mga Dior, mura. Grabe fam, natapos na ang ating 2-week Central Asia trip, no? Ay, boarding na. Yan na, oh. Oh, boarding na. Balik ako kay mamaya pag nasa plane na tayo. Ayan na, boarding na tayo. Ganun kabilis, no? Ayan. Ayan, sasakay tayo ng bus. Let's go. Okay, here's the plane na sasakyan natin. Let's say goodbye to Uzbekistan. Goodbye, Uzbekistan. Ang damig, sinuot ko ulit yung jacket ko. Ayan o. Oh, di ba ang ganda? Uzbekistan Airways. Okay, here's our seat. Ayan. Pumili ulit ako ng pinakaharap. Okay, fam. Ayan, nandito na ako sa plane. Konti lang naman yung pasahero. Pero pumili ako ng seat ulit na nasa harapan para ma-extend natin yung paa natin. So itong Uzbekistan Airways, wala nga lang siyang entertainment system. Hindi kagaya ng Air Astana na may TV tayo. Yan, meron pa sleepers. Diba usually kapag mga ganitong 6-hour flight, magubad ka ng shoes, pwede ka mag-sleepers. May pa-eye cover din pala si Uzbekistan Airways. 6 na oras ulit ang biyahe natin going to Incheon. Pero ang dating natin 8:30 AM na, no? Kasi Incheon is 4 hours ahead ng Uzbekistan. Ayun, naantok na ako, so matutulog talaga ako sa biyahe. Okay, nagkamali ako fam. May entertainment pala tayo. Hinihila pala siya mula sa ilalim. So meron pala. Akala ko nung una wala. Kasi sa Air Astana nakalagay dito, diba? So dito sa Uzbekistan Airways, andito pala siya. Ang cute ng safety demo nila, oh. Yung mga lugar dito. Tapos yung national costume nila.
ticket, no? Okay, fam, we made it to Incheon Airport. Time check. 8:55 na ng umaga dito sa Incheon. So, ang time sa Uzbekistan ngayon, 4:55 a.m. Hindi ako masyado nakatulog sa flight. Hindi ko alam kung bakit. Nakuha ko yung antok ko mga 30 minutes bago kami lumapag. So, wala talaga akong tulog. Anyway, sa hotel na tayo matutulog. So, by the way, hindi ko pa pala nabanggit, no? Dadaan na rin ako ng Seoul kasi nandito na rin naman tayo and magle-layover tayo dito sa Incheon. Kasi nang hinayang ako sa ticket na dumaan na ako ng Incheon tapos diretso agad ng Manila. Eh, may visa naman na ako so pwede akong dumaan ng Seoul. So, ayun fam, dadaan muna tayo ng Seoul for 5 days before tayo umuwi ng Manila. Nagbook na rin ako ng hotel sa Myeongdong tayo magsistay. So, tara, labas na muna tayo. This time, hindi tayo magta-transfer. Lalabas tayo mismo ng Incheon. Yay! Ayan na. Total na miss ko na ang Seoul, South Korea. Tsaka para masulit natin yung ticket, di ba? Kasi nandito na tayo sa South Korea eh. Alright, baggage claim area na tayo. Ayan na. Saglit lang naman sa immigration. Wala naman tinanong. Hindi na nga tinignan yung visa ko. Passport lang. And yun, ganun kabilis. Hintayin ko na lang yung baggage. After nito, mag-withdraw ako ng pera sa labas. Korean won. Tapos, eSIM. Nag-book na pala ako ng eSIM sa Klook. Teka, baka dumaan na yung bagahe natin. Hindi ko pa nakikita. Sa ang eSIM na binook ko ay 588 pesos. No? Unlimited na siya for 6 days. 6 days nga pala tayo magsistay dito sa Seoul. Kasama today. Uwi tayo ng Manila on Sunday. So yeah, 588 pesos, no? Unlimited na yun, di ba? So if you're going here sa South Korea, naghahanap kayo ng eSIM, ayan, ilagay ko yung screenshot dito, tapos ilalagay ko yung link sa baba. Click nyo lang yan para makapag-book kayo dyan. Tapos, pwede nyo gamitin yung code ko na JM Bankisyo Klook or JM Bankisyo Hotel para makakuha kayo ng extra discounts. Okay, got our luggage. May luggage ko. Okay. Let's go. Labas na tayo. Ngayon, dito na ako sa arrivals. Ang ganda. Nakakamiss naman ang arrival hall ng Incheon Airport. Anyway, dito tayo mag-withdraw sa Woori Bank. Saan tayo nag-withdraw, diba? Naka-withdraw na ako fam, 5,500 Korean won yung withdrawal charge. Bago tayo sumakay, bili muna tayo ng snack dito sa Nice to See You. Nagugutom na ako. Hindi ko kasi masyado nakain yung food sa plane. Kasi nga busog pa ako kagabi, diba? Kinain ko lang yung mga prutas. Ayan, Nice to See You muna tayo. Okay, let's go. Orange juice lang binili ko. Ngayon, sasakay naman tayo ng bus. Maiba naman. Mag-bus naman tayo going to Seoul. Kasi yung mga nakaraang punta natin, na-try na natin mag-train, na-try na natin mag-airport transfer, pero hindi pa natin na-try mag-bus. Mag-bus tayo. Dito yung bilihan ng ticket, oh. English. Purchase ticket. Nasa Terminal 1 pala tayo. Seoul. Ano tayo? Oljero 1. Ito. O ayan, saglit lang naman tayo maghihintay. 1 hour and 30 minutes duration. 10:10, 9:42 na ngayon. So, mga 30 minutes. Tagal. Sayang din yung 30 minutes. Sige na, nakapag-isip-isip na ako. I-go na natin yung 10:10. Kasi pag nag-Uber tayo, ang mahal pala. 2,000 plus. So, yan nga natin kung may Myeongdong. Ayan o, yung Myeongdong 951. Pero 9:44 na. Sige, doon na lang tayo sa Oljero 1 ka. Kasi yun yung malapit sa hotel natin eh. Pero likod lang din to ng Myeongdong. Seoul. 10:10. Adult. O, ayan o, 18,000 won lang. Gamitin natin yung Gcash Visa card. Ayan na, printing na. Okay. Ayan na, may ticket na tayo. Nakalagay naman sa ticket kung anong platform. Platform 3B4 tayo. Kasi pag sa Uber, fam, times 3 ang presyo. Aabot ng 60,000 Korean won. Itong bus, 18,000 Korean won lang. So, magbus na lang tayo.
3B4. Doon. Ayan na nakalagay yung platform. 3B4. Okay, dito tayo. Naalala ko tong baba na to. Naalala niyo yung pauwi tayo tapos nawala yung Herschel ko na bag. Dito ko binalikan yun sa baba. Ay, ang lamig na. Grabe, pawis ako sa loob. Dami kong layer. Ang init doon sa loob, sa immigration, sa baggage. Pero dito naman sobrang lamig. So matutuyuan ka ng pawis, no? Okay. Ayan na ang mga buses. Grabe, we're back in South Korea na talaga. Ito na yun. Doon pa tayo sa dulo. By the way, biggest news pala ngayon dito sa South Korea yung pagde-declare ng martial law, no? Ng president nila. Pero upon landing naman, parang normal naman dito lahat sa Incheon Airport. Tingnan natin sa Seoul. Pero sa mga nabasa ko sa Facebook, normal naman daw lahat. Ayan na, malapit na tayo. Lamig na dito sa labas. Ayan, dito tayo. Bus 6701. Pwede rin sana tayo mag 6015. Tapos bababa tayo ng Myeongdong Station. Pero pag yun kasi yung sinakyan natin, maglalakad pa tayo papunta sa likod. Eh yung hotel natin, sa likod nung Myeongdong, naalala niyo yung nilalakaran natin doon na Hadampig banda. Doon yung hotel natin. Tsaka yung kinainan natin nila MJ ng Hanwoo Beef, if you remember. Doon banda yun sa likod. Malapit lang din, di ba? Parang likod lang siya ng Myeongdong. So, pinili ko tong stop na to kasi ito yung pinakamalapit doon sa hotel. Itong stop na to, ito rin yung sa may train station, di ba? Yung Uljiro train station. Ang temp pala ngayon dito sa Incheon ay -1. It's freezing cold. Wala lang, share ko lang. Wala lang ako ma-share. So, sinare ko yung temp. Time check, 9:54. 10:10 yung bus. Lapit na, 16 minutes. Sara ko nga muna yung jacket ko. Ang lamig na. Yung pawis ko sa loob na tuyo na dito. Okay, here's our bus. 6701. Wow, ito na naman yung iwanan ng bag. Okay, nakasakay na tayo. First honor tayo sa bus. Ang sarap, may heater. Ito na naman yung lagayan ng bag. Ayan, dyan ko na iwan yung bag ko. Kaya ngayon, di ko na siya nilagay doon. Dito na lang sa harap ko. Para sure. Kasi Herschel din to. Eh, nakaraan na iwan bag, Herschel din. Ay nako, kakatawa. I remember si Hazel, parang upload siya ng TikTok. Meron siyang naiwang envelope ba or document sa bus. Pero eventually nakuha din niya yata. Anyway, I think we're gonna see Hazel here. Kachat ko siya actually prior pa to this trip. And pinag-uusapan na namin kung makakadaan ako dito sa Seoul with the visa and all. And yeah, I think we'll see her. No? I-chat ko siya. Grabe, sobrang on time umalis. 10:10. And ako lang ang pasahero. VIP. Okay fam, nakababa na ako ng bus. Ayan yung bus na sinakyan natin. Ngayon, maglalakad na lang tayo going to our hotel. Dito ako binabas sa Lotte Hotel, Seoul. Tawid lang. Ayan, sa kabila, andyan na yung Myeongdong. So, halika na. Sa sobrang antok ko. Nakatulog ako sa bus, grabe. Like, pag alis pa lang nung Incheon Airport, patulog na ako. Sobrang grabe yung antok ko. Kasi hindi ako nakatulog kagabi sa plane. Plano ko ngayon pagka-check-in, patulog muna tayo bago tayo lumabas mamaya. Sana maka-check-in tayo ng maaga. Ayan na ang Lotte Duty Free. Pagtawid lang dyan, di ba, Myeongdong na. Ayan na, we're back in Seoul. Oh my God, I'm so happy. Bigat na maleta ko. Ayan. Struggle is real. Ayan, pagtawid dito. Nakago na. Tawid na tayo. Ito na naman yung no color wardrobe ng Seoul, no? As in black, gray, brown. Yun lang ang kulay nila dito. Or white. Struggle. The struggle is real. Ayan na. Paglusot dyan, malapit na yung hotel natin. Ito na yung station sa baba niyan. Ito na yung Atusam Place. Tapos, BHC Chicken. OMG, we're back in Myeongdong. Ayan na. Ayan na yung hotel natin, fam. Oh. Dito lang banda yung Hanampig, di ba? Kapag
Kanan dyan. Ito yung hotel natin. Line Hotel Myeongdong. Ayan siya sa taas. Yan, dito tayo sa lobby and guest room. Line Hotel, 5th floor. Ayan, ito na tayo. Ito yung reception area. Tanong natin kung pwede na mag-check-in. Ayan, makaka-check-in na tayo. Share ko na lang mamaya. Let's go to our room. Oh, there. Oh, likod lang ng front desk yung room natin. 507. Let's go. Hello, we're here. Ano siya? Fairness, ang laki ng room. Hindi ko in-expect. Kasi parang sa picture, ang liit lang niya, pero malaki pala siya. And may extra bed pa dito. Pinakuha kong room, pwede yatang pang 3 eh. Saya. So, bigyan ko kayo ng room tour fam ng Line Hotel Myeongdong. Ito yung pinto, ito yung lagayan ng mga damit, jackets. Tapos may initan ng tubig, may mini ref. Tapos ito na yung toilet. Laki ng toilet oh. Shower. And ito yung toilet natin, walang bidet. Pero okay lang, may dala akong portable tabo. Tapos sink. Kompleto naman yung shampoo, conditioner, and body soap. Ayan. Tapos ito na yung room natin. We have a 2 single bed. So twin room yung nakuha ko. And then, meron pa ditong isang extra bed oh. Baka yung nagstay dito na bago ako 3 sila. Kasi ayan oh, tignan nyo. O diba? So kung 3 kayo, tingin ko pwede kayo dito sa Line Hotel. Ayan. Tapos meron ng table dito, telephone. Ang maganda, meron ng extension. Ayan oh. So hindi ka nahahanap pa ng adapter. Pero may dala naman ako. Tapos may USB na din. Galing no? Tapos may hair blower sa baba. And then, here's the TV. Ayan siya. So yan ang ating hotel. Ang kinuha ko fam is yung may window. Pero yung view natin, bubong. Pero okay lang yan, at least aware tayo sa mga nagaganap sa labas, diba? Tapos paglabas natin dyan na yung Myeongdong. Ayan, so again, this is Line Hotel Myeongdong. Located lang siya dito sa dulo ng Myeongdong Street. Malapit sa Ujiro train station. Malapit siya banda sa Hanam Pig, sa BHC Chicken. Alam niyo na yan, yung dito banda sa dulo. Pag nilakad natin papunta doon na yung Myeongdong Station. So, super lapit. Ang ganda ng location ng hotel. And naghanap talaga ako ng hotel na may bintana. Kasi kung naaalala niyo yung pinagstayan natin dito sa Myeongdong, yung hotel is super okay pero walang bintana. Gusto ko naman this time may bintana naman para makita natin yung mga ganap sa labas. So nabuko ito sa Klook for around 5,300 pesos per night. And I feel with the price, super sulit na siya kasi napaka-prime ng location. May 7-Eleven sa baba, ang daming kainan. Andyan lang ang Isaac Toast, andyan lang ang Oliviang Myeongdong na paglakad mo sa labas for 5,000 pesos per night, no? And may mas mura pang room dito fam. Meron kasi si Line Hotel na walang bintana. Yung ganito rin yung bed pero walang bintana, mas mura yun. So kung hindi naman kayo choosy and okay naman sa inyo walang bintana and gusto nyo makatipid, pwede nyo kunin yung room na yun. At least ang ganda ng location ninyo, diba? Pero if you want naman na kita nyo rin yung mga pangyayari sa labas, ayan, you can get this room. Tapos pwede kayong mag-add ng extra bed para, yan, kung 3 kayo, kasyang-kasya kayo dito. And I like the style of the hotel. Bago siya. Ayan no, diba? Parang magiging komportable tayo dito for our 5 nights dito sa Seoul. So, ayun lang fam. Papahinga na muna ako. Kailangan ko ng tulog talaga. Although excited na akong lumabas kasi andyan na ang Myeongdong. Ang dami nang mabibili dyan. Pero pinipigilan ko yung sarili ko kasi kailangan natin ng pahinga. Hindi pwede yung hala tayo ng hala, labas tayo ng labas pero napapabayaan natin yung tulog, diba? So, importante din sa traveling na may maayos kang pahinga and maayos na tulog. And since wala tayong maayos na pahinga kagabi, sa bus nga talaga as in bagsak na bagsak ako eh. So, it's a sign na kailangan ko talaga ng maayos na tulog. And kung magbubook kayo sa Klook fam, pwede nyo gamitin yung code ko na JM Bankisyo Klook or JM Bankisyo Hotel para makakuha kayo ng extra discounts. Lalo na kung pupunta kayo dito sa South Korea, i-book nyo na lahat ng mga tours and activities niyo sa Klook, pati yung hotels, magagamit nyo yung mga discounts na yan.
Also, fam, nakapag-check-in ako ng maaga dito sa Line Hotel. Kasi pag dating ko sa reception kanina, ang sabi niya, 3 p.m. pa daw check-in. So, iwanan ko daw yung gamit. Eh, di ba sabi ko, antok na antok ako. Nakiusap ako, sabi ko, is it okay to check-in early? Willing naman ako magbayad ng fee. Tapos, ayun, chinek niya, and yes, we can check-in early. Kaya, inalaw niya ako ng maagang check-in. So, magbabayad lang ako ng 11,000 Korean won per hour. So, 3 hours yung binayaran ko. 33,000 Korean won yung inad ko. So, around 1,300 pesos. Okay na yun, fam, kaysa tiisin yung 3 hours na magagala sa labas. Antok na antok ka na nga, diba? Di itulog mo na lang. So, ayun. At least yung natipid ko kanina, diba, muntik na ako mag-taxi kanina. Pero, I chose the bus. O at least yung natipid ko doon, pinang early check-in ko dito. Yun lang. Time check, it's 11:56 a.m. Ayan, no, pinalitan ko yung profile ko. Pang Korea talaga. And magpapahinga na muna tayo. Plano kong matulog. Tapos labas siguro tayo mga 4 p.m. or 5 p.m. At least makakuha man lang tayo ng tulog ng at least 3 to 4 hours, diba? So yun lang, fam. I-end ko na itong vlog. Again, kung umabot kayo dito sa vlog na to, malamang napanood nyo lahat ng Central Asia vlogs natin. So maraming salamat. Sana happy kayo doon sa mga napuntahan natin. And yeah, side trip lang tayo dito sa Seoul kasi again, sayang naman, nag-layover na tayo dito at least hindi ko na kailangan kumuha pa ng ticket papunta sa Seoul kasi dito rin talaga tayo dumaan and nagkataon naman na I already have my visa kaya go na, diba? Ginawa na natin itong Seoul. Saglit lang tayo dito. We're gonna stay for 6 days lang and uwi din tayo sa Manila on Sunday. So yun, fam, papahinga na muna ako. Yung vlog natin mamaya is another vlogmas na, no? So bago ko yan itong vlog na to, please follow nyo ako sa aking mga social media accounts, JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman, fam, and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlogmas. Sabihin ko sana good night. Good night for me, but good afternoon. Close to